kaya ngayon respondent sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman ngayon ay kausapin natin ang prosecution. Dapat kahapon po kaya lang hindi po sila available para alamin din natin yung kanilang assessment, Kuyang Orly, dun sa unang linggo ng impeachment trial, maging kung ano yung mga dapat asahan sa mga susunod pang araw. Alright, ang kanilang legal spokesperson, House Prosecution Team, Attorney Benjamin Tolosa Jr. Attorney Tolosa, good morning po sa inyo. Si Orly and si Cathy po ito sa one-on-one, walang personalan. Good morning po, sir. Attorney Tolosa. Attorney, good morning. Okay. Inaayos lang po natin yung linya ng komunikasyon para marinig po tayo ni Attorney Tolosa. I can hear you. Good morning. Good morning. Yes. On air na po kayo. Yes po, Yes, Attorney. Si Orly, Good morning, Orly and Cathy. Good morning din sa inyong mga tagapakinig. Good morning. Attorney, ano ang kung meron man kayo siguro gustong ibahagi, ano yung masasabi ninyo na naging na-accomplish ng prosecution team? Kung meron ding sigurong gusto kayo ibahagi na gusto pang ipagpatuloy sa unang 3 araw po ng impeachment trial, Attorney Tolosa. I think una-una pinaka-importante na ma-emphasize ho dito is natutuwa ho kami na finally natuloy na ho yung trial ho mismo, yung mismong paglilitis, dahil matagal na ho itong hinihintay at pinaghahandaan ng prosecution, at sa pagsalang naman ho ng una naming testigo, kami din ho ay natutuwa na maging maayos ho yung proseso at naging yung goals ho nitong first witness na to, why we presented him as a witness, we think we were able to achieve it, naging malinaw naman na ipalabas na natin yung video kung saan ho ginawa yung pananakot ho sa buhay ng presidente, ng kanyang asawa at ho ng then Speaker of the House, pati yung pag-amin na meron na hong agreement with an assassin. So we're pleased with how it went, and even after it was subjected to cross-examination, I think naging malinaw pa rin naman yung authenticity ng video. For example, makita ho natin ng cross-examination, it appears that at the beginning they were trying to attack the authenticity of the video, pero kalaunan nakita din naman ho natin na ginamit ho yung mismong video na yon, para pinakita ho yung certain portions to highlight some areas of it. It goes to show na they're conceding the authenticity. At isa hong importante din ho nangyari doon nung tinanong ho ni Senator Riza Ontiveros, yung Home Depensa, mismong counsel ho nila ang sumagot nung tinanong kung ang sinasabi ba ng defense ng threats ay prompted ng detention ni Zuleika Lopez. Ang sinagot ho ng counsel niya mismo is yes or honor. So kumbaga wala na hong question na itong mga salita ho na to na pananakot ay talagang ginawa ho at binigkas ho na respondent. Attorney Tolosa, hindi na po nag-redirect o nagtanong muli yung prosecution. Ano po ang dahilan dito? We didn't see any need for it, hindi na ho talaga kailangan dahil tulad ho ng sabi ko, ang main purpose naman ho ng first witness para prove ho yung authenticity ng mga video. At you stated sa cross-examination, sila mismo ginamit nilang video. And yun nga ho siguro, pinaka-importante dito, mismong abogado na ho niya, nung tinanong ho ni Senator Riza Ontiveros, inamin naman na sinabi ho itong mga statement na to, para ho, klaro ulit, sinabi niya, sinasabi ba ng defense na ang threats ay prompted ng detention ni Zuleika Lopez? Sagot ho is yes, Your Honor. Okay. Meron bang inaasahan for next week? Kasi parang naulinigan ko, merong matinding ihaharap ang prosecution. Humanda daw kayo sa although, hindi, bukod dyan. Yung sa panig ng prosecution, meron daw kayong ipipresenta na 5-star. Pangontra sa Bagyo. Yung 5-star, Pwede, without going into details, alam natin medyo may mga limitasyon ng mga panayam natin, especially sa merit ng kaso. Pero paano masasatisfy yung curiosity ng publiko sa binanggit pong yan at nabalitaan nilang ganyan, Attorney Tolosa?
Tama. Well, una-una ho 'no, lahat naman ho ng mga ebidensya na linalatag namin dito 'no, documentary evidence and even testimonial evidence, dumadaan ho yan ng, ah, vetting process para makita namin, siguraduhin namin na ilalagay lang ho namin dito or ipapakita lang namin dito yung matibay na ebidensya at relevant na material to the articles of impeachment 'no. So, as to the witnesses that we will be presenting next 'no, nakapag-issue na ho ng subpoena ang, impeachment court 'no, mga susunod ho diyan, NBI Regional Director Attorney Lotto 'no. Tapos ho, I remember correctly dun sa order of presentation na na-mention last Wednesday, ang susunod ho si Attorney Zulaika Lopez 'no, at ang panghuli na nakapila ho diyan si, Executive Director ng USAA si Captain Bello ho. Wala Okay. pong sorpresa, attorney. Yung kasi yung ano parang dating sa taong bayan Baka may sorpresa ang prosekusyon. Hindi naman well, unang-una, tulad ho ng sinabi namin 'no, hindi ho kami naniniwala 'no, dun sa pagpe-present ng mga surprise witness or Oo. trial by ambush 'no. Kami, lahat ho naman ng witnesses namin nakalatag na ho yan during pre-trial 'no. Alright. Na-mention naman ho namin yan kung sino yung witnesses. And kung nagkaroon man ho ng need na mag-present ng witness na wala pa ho dun sa pre-trial order, we'll make sure that we will inform the court and the other party beforehand ho. So, by next week na plano niyong isalang si Attorney Zulaika Lopez? Kasama ho siya dun sa ina-issuehan ng subpoena, tama ho, at, tulad ho ng sabi ko, if I remember correctly nung tinanong ho si Congressman Noy Defensor kung sino yung mga witness na pe-present namin next week, yun ho naalala kong pagkakasunod-sunod na nabanggit ho, oo. Okay. May ano ba, meron Mhm. meron pang pangangailangan sa tingin ninyo na magtagal tayo dito sa video? Lalo sa usapin ng grave threat, lalo na sabi niyo nga may Na-establish ano na. naman, hindi naman gaanong, na-question ng matagal ang inyong unang testigo. So malamang sa ilang mga testigo baka gano'n din ang mangyari. You think magtatagal pa ito ng, ilang araw hanggang, last week o third week ng July ang usapin ng grave threat, Attorney Tolosa? Um, well, unang-una ho 'no, kung meron ho kaming binigyan ho kami ng 11 days 'no, para to present our evidence with respect to this. But ang intention namin, mukhang hindi na ho kailangan ma-consume lahat ho ng mga days na yan 'no, dahil nga tulad ng sabi niyo, kung yung meron ng kaming ibang witness na dapat namin i-present para pagtibayin ang authenticity ng document, ng video. But since mukhang malinaw na, pwedeng hindi na ho namin ipresenta na 'tong mga 'to para mas mapabilis 'no. So, more ang mga susunod ho namin na witness na pe-present 'no, for example, yung about ho dun sa, NBI director is to show din kung ano ho yung mga investigation that was carried out 'no, by the NBI, because of those, threats made by the respondent ano. Dun sa usahan naman ho 'no, just in broad strokes, magiging testimony naman ho niya ano ho yung circumstances 'no, surrounding that utterance na nangyari noong November 23 'no, since nandun ho sila nun, dun sa House of Representatives para maging malinaw yung konteksto, ano ho ba yung nangyari, paano ho ba yung pagtrato sa kanila at that time na ginawa ho yung pananakot na yun. Attorney, humanda daw kayo sa Bagyong Inday. Yan po ang sabi ng kabilang panig. Oo. Tama naman ho yun, dapat ho lahat tayo maghanda ho talaga ano, sa ganitong mga klaseng sakuna para siguraduhin ho natin na lahat ho tayo panalatin Ligtas sa bagyo. mapanatiliin ho natin ang ating mga kaligtasan. So, Oo. tama naman po yan. Tama naman po Ayun, yun. oo. Lalo na kung, okay na sana kung lilihis yung bagyo. Oo, Sa bagay, maapektuhan tayo. mahahagip pa rin kasi Yung habagat. yung ano, yung Oo. meron bang member ng prosecution din na pupunta ng Batanes sa Attorney Tolosa? Mukhang, Wala naman. mukhang wala naman ho, mukhang wala naman. Okay. Alright, ito lang, matanong ko lang, Cathy, Attorney Tolosa, may balita ba kayo kung papaano natugunan ng testigong si NBI agent si Kalilong Mm. yung request ng authenticity ng video na kinuha at kung papaano kinuha mula sa source Yung source ng daw. video Oo. nung hinihingi ng isa sa mga senator judge, Attorney Tolosa?
Oo. Well, based ho dun sa naging testimony niya ho na sinabi ho niya 'no, na malinaw naman sinabi ho niya, unang-una wala hong third person na nag-take ng video 'no, Mm. ginamit ho nila yung sarili nilang laptop 'no, sa Zoom application ho 'no, tapos yan ho ay na-livestream. So, sabay-sabay hong napanood yan ng, Mhm. lahat ng, napakadaming tao na ho 'no, tapos it Mhm. was replayed over and over. But at that time, live streaming ho yan, so lahat ng nakakapanood nun, Mm. yung original ho yung napapanood nila 'no. Oo. At again, I think ang pinakaimportante ho dito sa usapin 'no, dun sa authentic ba ang video or hindi, yung fact ho na ang depensa mismo ginamit nila yung very same video that we presented to prove a Mm. Mhm. point, which is yung pakita nila ano ho ba yung circumstances na nangyari daw ho doon 'no, yung si Attorney Lopez pinakita nila dun na nandun din sa loob ng kwarto, naging kasama nung Zoom interview. So dahil ho dun ginamit mo yung video, maliwanag na you're conceding its authenticity. And as I've stated, hindi lang ho pati ho yung abogado mismo ng kabila 'no, nung tinanong ho sila about dito, hindi naman ho nila tinanggi na sinabi ho talaga itong mga threats na ito 'no. Ang Mm. ginawa ho nila, they were trying to justify it by saying, those threats were uttered because, supposedly yung posisyon nila 'no, meron daw threats na si Attorney Zulaika Lopez Ang ho. ganda ng discussion natin, Attorney Tolosa. Magaling ka rin pala mag-Tagalog. Oo, So, yun nga eh. itong ganitong diskusyon ang gustong-gusto nating mga tagapakinig natin. Posible kayang ganito rin ang mangyari. So, Para daw po mas madali nilang masubaybayan, ah, Oo. maintindihan ano sa yung, pananaw ng yung pagdinig. sa pananaw ng prosekusyon o taga-usig? Yan. Lupon ng taga-usig, Attorney Tolosa? Well, isa po yan sa mga pinakausap namin 'no, sa impeachment court na Mhm. payagan 'no, both parties to use either English or Filipino during trial. So, sa lahat po, pagtatanong sa witnesses 'no, pati ho dun sa mga, legal arguments, hangga't maaari 'no, pilitin ho na maging Filipino para mas madali hong masubaybayan, masundan at maintindihan ng ating mga kababayan ho. Mm. Attorney, isa pa po sa feedback na nakuha natin sa taong bayan at maging dun sa ibang mga grupo na nakasubaybay po, yung masyado daw naging technical at yung mga legal moves katulad ng ang dami daw objections. Paano po ito gagawing mas simple at mas madaling o kaya mas fast-paced nang hindi po nasasakripisyo naman yung kalidad po ng pagtatanong or yung pagpresenta ng mga ebidensya at mga testigo? Well, unang-una ho 'no, mahirap po talagang maiwasan 'yan dahil, trabaho ho ng depensa 'yan habang kami ho magpepresenta ng witness 'no, magpepresenta ng ebidensya, sila naman 'no, they will of course raise some objections 'no, although almost most of them were overruled, but just the same, 'di natin sila puwedeng mapigilan, karapatan naman ho nila 'yan mag-object 'no, 'di kami if we think that, it has no basis, then we will counter it 'no. Pero, yan ho talaga, normal ho talaga yan, nangyayari ho talaga yan kahit na hindi lang ho dito sa impeachment proceedings na 'to, sa lahat ho ng mga paglilitis 'no, normal ho talagang ginagawa. So, it's going to be in a, case-to-case basis, per witness ho yan 'no. Hopefully siguro kapag hong dun sa mga ibang testigo na hindi naman, contested yung mga facts na present ng testigo na 'to, baka naman maging mas, smooth na ho yung takbo 'no, unnecessary objections hindi na gagawin lalo na if they're just overruled anyway 'no. Mhm, okey. Yung, nagsabi po kahapon si Attorney Powa na hindi pa po daw nila nakikita yung, pagkakataon para, ipresenta sa impeachment trial si VP Sara Duterte o mag-appear po siya. Oo. Kailan niyo po ba balak, imbitahin ang Vice Presidente para tumistigo kung meron man pong plano ang prosekusyon? Well, una-una, dun sa unang parte ho na sabi nila, discretion naman ho nila yan kung kailan nila siya iuupo bilang testigo kung man.
Although alam naman ho natin, no, talagang hinihintay ho yun ng mga kababayan natin, gustong marinig ho mismo sa respondent kung anong tugon niya dito sa mga seryoso hong mga aligasyon laban sa kanya. Ngayon, gano'n naman ho din sa amin sa prosecution, meron din naman ho kaming discretion diyan, no, kung kailan ho namin siya susubukang ipatawag as our own witness. Dahil dito naman ho, yung hong magiging sariling testimony niya, kung saka-sakaling payagan ho ng korte na ipatawag namin siya na testigo, relevant naman ho yan sa lahat ng articles, no? So, possible ho yan na start, no? Pwede din ho naman yan sa dulo para kapag tinanong ho siya, makover lahat na ho ng articles of impeachment. Merong mga ilang pang napag-usapan kami kahapon with Attorney Powa. Lalo na dun sa usapin ng kinakailangan yung mga bank records and yung records from the BIR. BIR. Kailan ba to bukod sa gagawing argument by next week? Kailan ba ito mangyayari sa tingin ninyo na magiging mabilis ang pagkuha at kung sakali makukuha, ito ba'y isasalang agad after nitong grave threat article, Attorney Powa? Attorney Tolosa? Well, ito naman hong mga BR records and bank records, ano naman ho to, no? Sila ay relevant pa ho dun sa article on unexplained wealth. So, based ho dun sa order of presentation of evidence, nandun pa ho siya sa pinakahuli, no, Panghuli yun. natatalakayan. Oo. But minabuti lang ho namin na ngayon pa lang ho, maaga pa lang, request na ho for subpoena, so it won't cause delay. Para ho, pagdating natin sa usaping yon, nakahanda na ho yung mga ebidensya na ito na gagamitin namin doon. Oo. Sinabi po ng depensa na hindi daw po impeachable offense kung nagawa man ng Vice Presidente yung grave threat dahil hindi naman po nila direktang inamin pa na talagang nagbitiw ng pagbabanta ang Vice Presidente, pero sabi nila kung magkagayon man hindi naman daw po ito impeachable offense. Well, of course, that will be their position, but tulad ho, no, nung mga what we asserted in our articles of impeachment, pati ho dun sa naging malinaw na explanation dun sa opening statements nila Congresswoman Luistro at Congressman Defensor, no, maliwanag ho to na ang pinag-uusapan ho natin, itong mga statements dito, ang position ho ng prosecution, ito ho mga threats, serious threats, no, against the life of the President, the First Lady, and the then Speaker of the House. No? Pati ho yung pag-amin na meron na hong kasunduan, no, dun sa isang assassin na gawin ho ito. It constitutes culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust and high crime. So, wag ho natin kalimutan, tulad ho nung na-emphasize during the trial, sa buong kasaysayan ho ng Pilipinas, kauna-unahang pagkakataon ho ito na mismong Vice Presidente ang umamin, meron siyang kaugnayan sa isang mamamatay tao, no? At meron siyang nagginawang kasunduan sa mamamatay tao, napatayin ho, no less than the President himself, no? Pati nga ho yung sa kanyang asawa, Speaker of the House. So, position namin, napakaliwanag ho, hindi ho ito katanggap-tanggap, no? Na maging kahit let's not remember, no, I mean, let's not forget that we should hold our public officials, no, at to higher standards. So definitely, no, kung ito ay ginawa ng mas simpleng empleyado, no, sigurado hindi katanggap-tanggap, hindi ho dapat din to maging katanggap-tanggap para sa pinakapangalawang, pinakamataas, no, na opisyal ng ating bayan. Now, we should emphasize, kapag ginawa ho itong pagpapatay na to, siya ho ang direktong makikinabang dito dahil siya ang magiging presidente. May mga batas tungkol dyan sa pagbabanta o threat, Attorney Tolosa. At aabangan ko siguro kung ano magiging interpretasyon din yan ng mga ating mga senator judge, lalo na kung ano yung dapat na pagtibayin pa sa ganyang klase ho ng mga yung pagpapaalala na bilang isang komunidad ng lahat po tayo, yung mga Pilipino, at mataas ang ating gustong makitang standard ng mga opisyal ng gobyerno.
siguro the least that we could hear from them, at tatagalogin ko pala, sorry. Siguro ayaw nating maririnig sa kanila kung maaari lamang ay yung mga pagbabanta ng ganyan. Kasi parang hindi naaangkop, lalo na sa mata ng mga bata, na baka gayahin nila at tumantong sa mas matinding problema tulad ng kinakaharap natin ngayon, Attorney Talosa, sir. Tama po. Opo. Maraming salamat po sa inyong Thank binigay you, na pagkakataon. Attorney. Hindi ito, sigurado, hindi ito magiging huli. Oo, At may mahaba-haba mga pa to. susunod pa mga pagkakataon. At pwede rin po kami tumulong para humanap po ng mga terminology sa pagsasalin ng wikang tulad na lamang ng objection, Your Honor. Pwede bang ang Tagalog yan teka lang po, hukom. Pwede siguro. O pwedeng, sandali lang. hinto na natin to, hukom. Mga Wait ganun lang. siguro. Pwede ba yan? Wait lang. Oops! Thank you, Attorney. Oops, sandali lang. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga ulit sa inyo. Thank you po. Legal Thank you. spokesperson ng House Prosecution Team, Attorney Benjamin Talosa Jr., ang inyo pong napakinggan.